Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Welcome po sa ating midweek evening worship and prayer. Konting paalala lang po, paki-on po sana natin ang ating mga video at paki-off po ang ating mga microphone para hindi po tayo ma-distract sa ating gawain. I-open po natin ang ating microphone mamaya sa ating corporate prayer. Meron po ba tayong bisita ngayong gabi? Kung meron po, pakisend lang po sa ating chat box para ma-acknowledge po natin sila mamaya. Salamat po. Tayo po ay magsimula na sa ating panalangin. Aming Ama sa Langit, kami po ay nandito muli sa inyong harapan ngayong gabi upang magpuri sa inyo. Aming Amang palaging sumasama sa amin sa araw-araw. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga gawaing di kalugod-lugod sa inyo, sa isip man o sa gawa. Panginoon, salamat po sa aming laging proteksyon at gabay na ibinibigay nyo sa bawat isa at sa aming pamilya. Salamat sa palaging pagsama sa aming gawa sa loob at labas ng aming pansamantalang tahanan. Salamat din po sa availability ng mga kapatid namin na kasama namin ngayong gabing ito. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagpapalakas sa amin, lalo pat malayo kami sa aming mga pamilya. Yakapin niyo po ang bawat isa sa amin at bigyan ng patuloy na kalakasan sa araw-araw. Panginoon, kayo din po nawa ang sumama sa mga kapatid namin na pauwi pa lamang sa kanilang pansamantalang tahanan at kayo po ang humipos sa kanila upang magkaroon sila ng oras na makasama namin sila sa aming gawain ngayong gabi. Buksan niyo din po nawa ang aming mga puso at isip sa inyong mga mga aral sa gabing ito. Kayo po ang manguna sa inyong mga lingkod na gagamitin ngayong gabi at kay Sister Arcel na magbabahagi ng inyong salita. Itinataas din po namin ang stable internet connection ng bawat isa sa amin. Lord, itinataas namin sa inyo itong gawaing ito, mapapurihan at mapangiti namin nawa kayong ngayong gabi. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Muli, welcome po sa ating midweek worship evening prayer and prayer po. So, sabayan niyo po kami ni Miko, ating kantahan po, ating Panginoon po. Great is your faithfulness, O God. God wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and
all your people sing along. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. So po, babasahin ko lang po sa Psalm 118:6. Kasi katulad ngayon na uso po yung mga sakit or ano man pong naranasan natin, the Lord is with me, I will not be afraid. What can anyone do to us or to me? So, isang paalala po na ano lang, steady lang kumbaga. So, ano man pong challenges or ano man yung maranasan natin, financial man yan, doon lang po. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God.
When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Tayo po lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos sa langit, aming mabuti, banal at dakilang Diyos. Kami po'y lumalapit sa iyong harapan ng pupuri, nagpapasalamat at nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat anak mo sa oras na to, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, to gather together, to give you the glory, to honor you, to worship you tonight, Panginoon. Sa gabi pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kagalingan po ni Nathan from UTI. Salamat din po, Panginoon, sa pagsama mo sa kanila, Sister Joby at kay Nathan pabalik dito sa UAE. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanila. Salamat po, dakilang Diyos, sa smooth travel na binigay mo sa kanila, dakilang Diyos, at makarating dito ng safe, Panginoon, sa UAE at makasama muli ang kanilang pamilya. Salamat po sa lahat ng provision mo sa kanila sa nakaraang mga araw sa Pilipinas. Ganun din po, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo sa oras na to. Si Tatay Laurencio, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, nilalapit namin siya sa iyong trono, Panginoon. Siya po ay nag-suffer, Panginoon, or naka-experience, Lord, ng heart attack. Panginoon, we pray and we lift up to you yung kagalingan niya, yung fast recovery niya, Panginoon, dakilang Diyos. Hawakan mo po siya sa iyong kamay. Bigyan mo po siya ng kagalingan. Maranasan niya, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang himala mo, at Panginoon, ang kagalingan yung nagmumula sa iyo, dakilang Ama. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob. Kaya din, Panginoon, i-sustain mo yung physical body niya throughout the treatment, Panginoon, sa recovery stage, oh God. We lift up to you, Panginoon, ang kanilang buong sambayanan. Ikaw po ang yumakap sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang mag-comfort sa kanila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang pagkakataon na to na mag-minister ka sa kanilang buong sambayanan, dakilang Diyos. Ikaw rin po, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng kaayusan, Panginoon, sa lahat ng kanilang medical bills. Patuloy mo yung mag-provide, O God, sa mga kakailanganin nila, sa medications, Panginoon, sa therapy, sa treatment, O God. We lift up to you in prayer all the doctors and nurses, Panginoon, na hahawak kay Tatay Lorenzo, Panginoon. Ay ikaw po, Lord, ang patuloy mabigay na compassion sa kanila, O God. Bigyan mo sila ng karunungan sa management ng kanyang medical condition, o dakilang Diyos. Ganyan din, Panginoon, nilapit namin sa iyo si Jen, ang kanyang anak, nandito sa iyo, Lord. Ikaw po, Lord, ang sumama kay Jen. Tulungan mo po siya, Panginoon, sa oras na to. Tulungan mo po siya, O God, na i-comfort mo po siya at bigyan mo siya ng karunungan sa mga dapat niyang gawin, Panginoon, para sa kanilang sitwasyon. Ikaw rin po ang yumakap sa kanya, paranas mo sa kanya ang pag-ibig mo at pagsama mo sa kanya sa stage ng buhay nila na ito, Panginoon. Dakilang Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang kanilang buong samin. Naniniwala kang walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord Father God, nilalapit din namin sa iyo, Lord God, ang bawat anak mo, Panginoon. Sa oras na to, lahat po, Panginoon, ng merong dinaramdam, O God, sa kanilang physical body, O God, dalangin po namin na bigyan mo po kami ng kagalingan, palakasin mo po kami sa sa aming katawan, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa bawat araw, sa pagtatrabaho, sa pagtatravel, O God. I-sustain mo kami, dakilang Diyos. Ganyan din po ang dalangin namin, Ama, sa lahat, Panginoon, na aming mga pangailangan, whether it's a financial, Panginoon, maging ito pang, Panginoon, kalakasan ng isipan o ng puso, Panginoon. Dinadalangin namin, O God, na ikaw po ang sumama sa amin. Ikaw po, Panginoon, patuloy na humawak sa amin. Tulungan mo po kami na patuloy na magtapat sa iyo. Patuloy, Panginoon, magpasakop sa iyo. Tulungan po ang bawat isa, O God, na patuloy, O God, na maglingkod ng may pasasalamat, may kagalakan, at mayroong pagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Lagi po namin, Panginoon, maalala kung gaano kakabuti, Panginoon, yung pag-ibig mo sa bawat isa. Tulungan mo po kami na
every day, Lord, that we can always show your glory, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, tulungan mo po kami na maranasan yung mga tao na kapaligid sa amin, na kabutihan mo, ang pag-ibig mo, o dakilang Diyos. Maging instrumento kami, Panginoon, ng iyong kabutihan, O God. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw po lamang sinasamba namin, pinapupurihan namin, at pinasasalamatan namin. Ang lahat ay binabalik namin ng papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Arcel. Since mukhang wala po tayong bisita ngayong gabi, proceed po tayo sa maiksing announcement. We are inviting you sa ating leadership training, Developing a High-Performance Team, Introduction to Biblical Counseling with our speaker, Pastor Lito Sampan, on September 5 to 7 at 7:30 p.m. sa Voice International Studio. Grand Hall po, sa Grand Hall. Kindly confirm po yung attendance to our admin team. And sa all ministry heads po, meron worship ministry, admin, auxiliary, mission team, and BS leaders. Meron po kayong one team meeting on 26 August after our worship celebration. 15 minutes lang naman po 'yon. Reminder po to stay na rin po after po sa ating para sa ating breakout room upang makapagpanalanginan po tayo sa bawat isa. At ngayon, dako po tayo sa ating pinakamagandang part din ng ating ngayong gabing ito. Ito ay ang ating testimony. Sabi nga ni Pastor Edman last week, huwag nating palampasin ang pagkakataon na ibalik natin sa Lord ang pagpupuri at pasasalamat sa biyayang binibigay niya sa atin. Paki-mute na lang po ang mga nais na mauna. Magbigay lang po tayo ng 3 slot para sa ating testimony. Kami po. Good evening mga kapatid. Gusto lang namin ipagpasalamat sa Panginoon yung araw na ito sapagkat sineselebrate namin yung birthday ng aming panganay. Na siya ngayon, nag-12 years old na ngayon. So salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ni Jairus, sa patuloy na pagkilos niya sa buhay ng anak namin, na kikita namin na lumalaki siya sa hawat grasya at kalooban ng Panginoon. So sa Diyos lang po ang papuri. Maraming salamat, Alcaraz family. Happy birthday sa iyo, Jairus. And sino pa po ang gustong mag-testimony, mag-share yung mga kabutihan na ginawa ng Lord sa atin? Mag-unmute lang po. Meron pa po tayong 2 slot. Sige po, kami na po. Ako na, Fred. Nagbibigay lang ako ng Thanksgiving kasi binabalik ko yung paborito ko salamat sa ating Panginoon doon sa safe travel namin from France. Yung binigyan ako ng 6 weeks na pahinga. Actually, hindi siya pahinga. Gala kasi siya. Pero recommend lang ako kay Lord doon sa opportunity na binigay niya sa akin to travel sa Europe. Kaya binabalik ko paborito ko salamat sa ating Panginoon doon sa safe and smooth travel namin kahapon. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos po ang papulit sa salamat. Ayan. Si Nico, ikaw na. Sige na. Go. Ako na po. Salamat po kay Sister Irma. At sige po, proceed po Ate Blance and Miko. Ako po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil regular na po ako sa work. 6 months. First 6 time, months na. first time ko po kasi maging regular sa work. First time ko po tumagal sa trabaho. At dito pa sa Kaya ba- UAE.
Oo. Kaya po, sobrang mapapasalamat po kay Lord sa everyday na pagbigay niya po sa akin ng wisdom sa work, sa magician, sa work. Ayun po. Mas excited pa po si Ate Wes. Uy, ano mo na sabi sa akin. Ayun Oo po, naman, thank you. kasi, thank you po. Ayun po. Praise God sa mga pagpapala at mga ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam ko patuloy, marami pa rin na binibigay ang Lord na kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya lang 3 lang yung slot natin ngayong gabi. Makakabawi tayo sa susunod na ating midweek. Kaya patuloy tayong sumama sa mga gantong gawain. So ngayon, let's proceed po tayo sa ating um, hindi pa naka-unmute. Ayan. Let's proceed po tayo sa ating corporate prayer. I will mention the prayer point po, and then may we ask everyone to unmute their microphone and let's us pray together. Ang prayer focus po natin ngayong gabi ay ang ating bansang Pilipinas at ang UAE. Babasahin ko po tapos sabay-sabay po tayong manalangin at open po ang ating microphone. Hallelujah, Lord, we humbly come before you, Lord, and lift up to you our prayer. Dinggin niyo po nawa ang aming panalangin para sa aming bansang Pilipinas at sa UAE. Our first prayer focus po, I pray that God will appoint godly men and women in our national and local government and different government agencies that truly live and lead in godly principles. Pray that God will give our country leaders that will walk towards God's word and honors His name. Let's pray po. Meron, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na makalapit po muli sa pamagitan, Lord, ng ministry, Lord, ng panalangin. Tinataas po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Alam po namin, Lord, wala pong imposible sa inyo. Mahal niyo po ang bansang Pilipinas, Ama. At alam po namin na bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo, Lord, our responsibility, Lord, is not just only, Lord, to share, Lord, to pray, but Lord, to really live, Lord, yung pagiging Christ-like followers. At sa pamagitan nito, alam namin, Lord, na magkakaroon, Lord, ng impact ito, Lord. Unang-una, Lord, sa aming mga leaders, down, Lord, to the least, Lord, na members ng aming government, authorities, Lord, and different, Lord, government agencies. We pray, Lord, for all the leaders ng aming bansa, magmula sa aming presidente. Hayaan niyo po, Lord, na kayo po ang mamuna sa kanila. Bigyan niyo po sila, Lord, ng katalinuhan, Lord. Pangunahan niyo po sila. Pagkat ikaw nagpapahirap ng bawat Pray for all those greatly affected by typhoons and for those who lost their livelihoods, houses, and loved ones. Pray that God will help them to restore what they lost, and for those who lost their loved ones, may God sustain them and help them to cope each day. Let us pray. Patuloy naming dinadalangin sa inyo ang aming mga kababayan na naapektuhan, Lord, ng bagyo. Itong nakaraan lang, we pray na yung mga nawalan, Lord, ng kanilang kinabubuhay, mga mahal sa buhay, dalangin namin na comfort niyo sila, tinataas namin sa inyo. Gamitin niyo po, Lord, yung time na ito na yung mga leaders, Lord, ay mag-reach out, Lord, at tulungan niyo po sila, Lord. Bigyan niyo sila, Lord, ng katulungan din, Lord. Yung teamwork, Lord. At sa ganun din yung aming mga kababayan, Lord, ay abot, Lord, ng and then, Lord, we pray na aming kapatid, Lord, na malapit, Lord, sa mga nasalatala ng bagyo. We pray na bigyan niyo po sila bilang inyong kamay, bilang inyong paa, Lord, na magdadala, Lord, ng mensahe, Lord, ng kapayapaan, Lord, ng comfort, Lord, sa oras na ito, sa panahon na ito. Let us pray that God will help the leadership of our current government. Pray that God helps them work together
harmoniously and cooperatively for the common good. Pray that God will remove wrong people that are corrupt and living against His word from influential position. Let us pray. Panginoon, patuloy namin sa inyong tinatawag si President Marcos, Vice President Sara Duterte, at kasama Lord na lahat Ama ng mga binunulat sa Pilipinas. Dalangin namin na may-use. Gamitin mo rin yung mga kapatid namin sa government na maging influence, Lord, sa amin, mga leaders. Sa ganun ay hindi lang sila, Lord, magtatrabaho, Lord, hindi lang sila mag-function, Lord, united, harmoniously, Lord, but we will work together one whole. Kayo po, Lord, nasa kalagitnaan nila, Ama. We pray for yung mga tao, Ama, na nasa may posisyon na hindi maganda po, Lord, ang kanilang goal, Lord. We pray na expose po sila. And we pray, Lord, na kay po, Lord, ang gumawa ng way para sila po ay maalis sa masamang pwesto. Let us lift up in prayer that God will heal our land and bless our country. Pray that God will help us to restore the love and respect for Him and love for others in our hearts. Pray that God will help us to be a nation that fears God and acknowledge that He is the true living God. Let us pray. Namin na isa sa mga pinaka-importante, Lord, na susi, Ama, sa isang nasyon, sa isang bansa, Lord, na ma-revive, Lord, ma-empower, Lord, ay ikaw ang kilalanin, Lord, recognize, Lord, bilang Diyos, bilang tagapagligtas. Ikaw ang tunay, Ama, na hari, Ama, ng lahat ng bansa. Kaya naman, Lord, dalangin namin ng Pilipinas, Lord, na kasama, Lord, ng aming mga kapatid. Panginoon, na kami po, Lord, ay lalapit sa inyo, Lord, na yung mapagpakumbaba, Lord, and we will recognize you, Lord, as the true King and leader, Lord, ng aming bansa. We're continue to praying for UAE. Pray that God will continue bless and protect this country. Pray that God guides the hearts of the rulers and leaders to make decisions that will benefit all of us. Prevent them from making selfish decisions that will ruin the peace and growth of this nation. Let us pray. I pray, Father, for our country, Lord God, patuloy niyo itong pagpalain, patuloy niyo itong Panginoon. I pray, Lord God, for the rulers and leaders, Panginoon, ang natin, Lord God. Lord God, lahat ng desisyon na gagawin nila. Benefit, Lord God, not only their families, Lord God, but their locals, Lord God, but everybody who's been living here, Panginoon. Salamat, Lord God. Good Lord, bawat isa. Pray that God will use this country to be the place where the lost will find the one and true God. Pray that God will open different avenues where the word of God will be shared and heard. Let us pray. Namin na wala pong posible sa inyong alam po namin sa lugar na ito na kung saan, Lord, ay merong pagkakataon or opportunity, Lord, na umusbong po yung malaking gawain. Dalangin namin na kayo po ang mag-Lord sa that you will open, Lord, different avenues, Lord, and ministry, different avenues ng palaganap ng salita mo, Ama. Dalangin namin that you will bless, Lord, this country, na sila po, Lord, ay darating ng time to recognize, Lord, nila ang inyong naging Diyos, Lord, at inyong kapangyarihan. And lastly, let us pray that God will continue to use this country as a blessing to our needs and open doors of different opportunity for all expats.
pray that God will prosper its economy through different investors and businesses. Let us pray. Salamat po sa bayan ni Patuloy, Ama, na magpapala, Lord, ng bansang ito. Sabay, Lord, na open nila, Lord, sa iba't ibang opportunity, Lord, ng kanilang economy, Lord, na lumubo. Dalangin din namin ay kasabay nito yung paglago ng paglaganap po ng inyong salita at ng inyong kaligtasan naman sa mga taong narito. Dalangin ko po na gagamitin mo itong lugar na ito, Lord, maging instrumento, Lord, na ikilala, Lord, sa salita mo, Lord. Lord, salamat po sa gabing ito upang sama-sama naming ipanalangin ang aming bansang Pilipinas at ang UAE. Nawa kayo po ang mag-appoint ng mga leaders na nagli-lead according to your will. Patuloy nyo din pong ihaahon ang aming bansa sa kahirapan at sa mga naapektuhan ng mga bagyong dumaan sa aming bansa. Kayo po nawa ang magbalik ng mga kabuhayang nawala sa kanila. Gayon din po sa aming bansang UAE na patuloy na maging daluyan na pagpapala sa bawat isa sa amin. Dito nawa kayo din po ang humipo sa puso ng mga leader sa bansa sa mga desisyon nila para sa ikabubuti ng lahat. Itinataas din po namin ang mga panalangin ng bawat isa na nandito ngayong gabi. Kayo po ang kumatagpo sa bawat isa sa amin. Tinataas namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Let's proceed po tayo sa ating scripture reading. In reverence to the reading of God's Word, may I ask to open your Bible to Psalm chapter 123, verse 1 to 4. I repeat, Psalm chapter 123, verse 1 to 4. A song of ascents. I lift up my eyes to you who sit enthroned in heaven. As the eyes of slaves look to the hand of their master, as the eyes of female slave look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till he shows us his mercy. Have mercy on us, Lord, have mercy on us, for we have endured no end of contempt. We have endured no end of ridicule from the arrogant, of contempt from the proud. Praise God for the reading of His Word. Let us all welcome po Sister Arcel for the proclamation of God's Word. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Nanginginig pa yung boses ko. Magandang gabi po ulit. Siguro po lahat tayo familiar sa K-drama. So, ito yung usong-uso ngayon. Siguro walang hindi nakapanood o hindi familiar sa kanila. Pag hindi ka familiar sa K-drama ngayon, parang hindi ka ina, no? Ito yung ano ngayon eh. At isa sa mga K-drama, yung mga historical. Kung mapapansin natin, isa sa series, yung mga historical, yung Johnson Dynasty. So, ito yung mga mapapansin natin, yung may mga character na may king, may master, may servant, may maidservant. Tama po ba? So, ang istorya ng mga K-drama ito, yung mapapansin natin ang character ng king and master at meron silang maidservant or servant. Sa Philippines, meron tayo nito eh, sa Philippine history natin. Yung aliping na mamahay at saka aliping sa gigilid. Kung natatandaan nyo sa Philippine history, no? I think sibika at kultura po yun. So, at ang mga istorya ito, makita natin na nakadepende yung mga servants sa mga master nila. Bilang servant, nandun yung pagkilala nila sa kapangyarihan at authority ng master nila over them. So, at ang servant, hindi kailangan magtrabaho para may pambayad ng bahay, para may pang-share ng kuryente o pang-share sa grocery. No, para lang dun sa daily needs nila. O yung pagkain nila, no? Yung master nila yung nagpo-provide. Ano lang ang dapat nilang gawin?
kailangan lang nilang kilalanin yung master nila. Kailangan lang nilang irespeto at sundin. Of course, paglingkuran yung master nila. Tulad ng napag-aralan natin ngayon, pag-aaralan natin ngayong gabi, sa Psalm 23, inabanggit ang mga character nito sa ilang verse. So bago po tayo mag-start, hayaan pong tayo, inaanya ko po lahat na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Ama, salamat po sa oras na to. Ikaw ang aming Panginoong pinupuri at nasasalamatan, dakilang Diyos. Aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Salamat po sa pagkakataon na to, pag-aralan namin na yung salita. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na Lord, maranasan namin minsan pa ang karunungan nagmumula sa iyo. Dalangin po namin, O God, na manguna ka sa amin, mag-minister ka sa kalagitnaan namin. Ikaw po yung marinig namin at ikaw po, Panginoon, ang tunay na maitaas sa oras na to. Hayaan mo, Panginoon, ang mga puso namin magbuksan mo, Panginoon, upang marinig namin ang iyong mga salita. At hayaan mo rin, Panginoon, na bawat salita mo na yung bibitawan sa iyong Panginoon ay talaga, Panginoon, na makapture ng aming mga puso at ipamuhay namin dakilang Diyos. Salamat po sa oras na to. Dalahin po namin, O God, na maghari ka, itago mo po ako sa iyong likuran at dalahin ko, Panginoon, dalahin namin, O God, na as we study your word, Lord, continue, Lord God, to work in our hearts, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. So ngayong gabi po, ang pag-aaral natin ay ang tatlong bagay from the chapter of Psalm 123. First, sorry, yung slide ko pala. Yan, sorry. So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Look into God's Mercy. From Psalm 123 verses 1 to 4. So, gusto ko lang pong ulitin ulit yung atin pong dali lang po nakababa po lahat kasi. Yan. Gusto ko lang po ulitin yung Psalms 123. Sabi po dito, to you I lift up my eyes, O you are enthroned in heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maidservant to the hand of her mistress. So our eyes look to the Lord our God, till he has mercy upon us. Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us. For we have made more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the spurn of those who are at ease, of the contempt of the proud. So sa ngayong gabi po, pag-aaralan natin, may tatlo po tayo dito na pag-aaralan. First, focus on God's power and authority. Second, pag-aaralan po natin ay focus on God's protections and provisions. And third, focus on God's mercy. Of course. Okay. So, sabi sa verse 1, yan po yung focus on God's power and authority. Psalms 123 teaches us to look to the Lord and cast yourself upon Him. Put yourself in His hands and trust to do what is best and should look to the Lord for mercy. So, ang first point po natin is focus on God's power and authority. In verse 1, to you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. So first, we should acknowledge God's sovereignty. He is the most powerful, almighty God, creator of heavens and earth. Wala nang mas makapangyarihan pa kay Lord. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Pag sinabi natin sovereignty, yun yung supreme freedom from external control, controlling influence, one that is sovereign,
supreme excellence. So, God is above all things and before all things. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. God created all things and hold all things together, both in heaven and on earth, both visible and invisible. God knows all things, past, your present, your future. There is no limit to his knowledge, for God knows everything completely before it happened. Only God has the power to change one's heart, has the power to change our situation. Ipagkatiwala natin sa kay Lord na because He is in control in our lives. Sa sitwasyon natin, may magagawa si Lord at may kaya siyang gawin. Sa circumstances natin, kung dumadanas lang tayo ng pagsubok at hindi magandang kalagayan ng ating sitwasyon, lagi nating maunawaan, lagi nating maisip na si Lord na lapitan. Hindi siya yung last option. Dahil kinikilala mo ang kapangyarihan at alam mo na walang higit na superior sa buhay mo kung hindi tanging ang Diyos lamang. At kung maayos naman ang lahat at smooth sailing ang buhay mo, sana maisip natin na dahil yun sa kabutihan ng Diyos, dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil magaling tayo. Tanging Panginoon lamang maaaring magbigay ng lahat ng mabubuting bagay, more than we deserve. Second po, nothing is impossible with God. Walang mahirap sa Panginoon at walang hindi kayang gawin ng Panginoon. God can do all things and accomplish all things. Nothing is too difficult for Him. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, nasa ang season ka man ng buhay mo, whether tag-ulan, nasa tag-sibol ka or tag-tuyot ka, or taglamig, dahil malapit na ang Pasko, kapatid, walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Kanya. Ang kaparaan ng Panginoon ay iba sa kaparaanan natin. Sa atin, imposible, pero sa Panginoon, walang imposible. May magagawa ang Panginoon. Third points natin para sa focus on God's power and authority, reverence for God. Ito yung respeto natin sa Panginoon, yung full respect, yung bigay natin sa Panginoon. Reverence is honor and respect. Paano po ba? Honor God in everything that we do in every aspect of our lives. Obey Him and continue to trust Him even in difficult situations. Always live with gratitude to God, the fear to displease God because He is holy. Kung yung respeto natin sa Panginoon, yung pagpapahalaga natin sa damdamin ng Diyos, yung desire ng puso mo ay mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, yung ninanais mo ma-please ang Panginoon, yung reverence natin sa Kanya, yung takot na magkasala ka, malayo ka sa kalooban niya, yung takot na nais mo laging masunod ng kalooban ng Diyos. Holy fear. Yung takot na masaktan mo ang Panginoon sa gagawin mo, sasabihin mo na, or iisipin mo kahit na ito yung makakapagpaligaya sa akin, sa knowledge mo, ito yung kaligayahan ko, ito yung gusto ko. Pero alam mo, kasalanan nito, natatakot kang sundin ang gusto mo. Dahil alam mo, ayaw ng Panginoon yun. Masasaktan mo ang Panginoon. Yung ganung pagpapahalaga at respeto sa damdamin at sa mararamdaman ng Diyos. Yung holy fear na tinatawag natin. And second, sabi dito sa Psalm 123, Verse 2, Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of maidservant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till He has mercy upon us. Second point po natin for tonight is focus on God's protection and provisions. God cares for you and for your needs. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Walang kaila sa Panginoon. God is the source of all good things. Lahat ng biyaya natin nanggaling sa ating Panginoon. Yung trabaho, yung finances natin, yung businesses natin, pamilya. Pag sinabi po bang provision, ibig sabihin ba nito nakakahon lang siya o limited lang siya sa financial blessings?
Hindi po. Ang God's provision may parang yung faucet, may iba-ibang faucet sa buhay natin. All forms, all shapes, types, and sizes, for you name it all. Kaya doon padaluin doon ng Panginoon sa buhay natin. God's provision. First, God give us our physical needs. He provides for our food through our jobs and opportunities and daily strength. Second, God gives us peace and rest. We can always trust Him and be at peace that He is in control. Third, God gives us wisdom to guide in our decisions and direct us toward His purpose and righteousness. And fourth, God gives us grace. Only by God's grace, God's sustaining grace, we are able to stand in difficulties and continue every day of our lives. Ang mga Israelites lumabas ng Egypt, they faced the challenges in the desert. Over and over again, God provided them supernatural for this para sa kanila, sa mga tao. If God could provide for many thousand Israelites in the deserts, in the middle of the deserts, He can surely provide for you and for your family's needs. One of the precious, sabi nga dun sa isang scripture, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. So, kaya provide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Second, God will protect you. We can always come and run to God, to our Heavenly Father. Ano man ang takot natin o pag-alinlangan natin, we can always come to God. Remember that we have our Heavenly Father na kaya tayong protektahan sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon. Sa ating mga tao nga, yung mga ama natin, laging handang protektahan ng mga anak niya. Na kahit kanino, kahit saan, kayang protektahan ng father, yung earthly father natin, yung anak nila. Nawawala yung takot nila pag anak na nila yung pinag-uusapan nila. Nakamba pa lang yung panganib sa mga anak nila, may rescue, na sila, parang alam na nila kung paano nila poprotektahan, paano nila i-rescue yung anak nila. Ang ama pa kaya natin sa langit. Ang pag-iingat po nila laging nandyan. Third, focus on God's mercy. Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us. For we have had more than enough of contempt. Our soul has more than enough of the scorn of those who are at ease, of the contempt of the proud. Psalms 123, 3-4. Focus on God's mercy. God can help us. Ano mo yung kalagayan natin, ano mo yung pinagdadaanan natin, kaya tayong tulungan ng Panginoon. Lagi tayong pwedeng lumapit sa Kanya at makakasumpong ng habag at awa at tulong mula sa ating Panginoon. Second, God loves us. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya siya nahabag sa kasapitan ng mga tao, kaya binigyan niya ang bugtong niyang anak na si Jesus para sa ating para sa ating kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And thirdly, God can forgive us. Because of God's mercy, kaya tayo makakasumpong, makalalapit, mapapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Ano man ang ating nagawang kasalanan, gaano man ito kalaki o kaliit, kaya tayong patawarin ng ating Panginoong Ama sa langit. Uulitin ko lang po yung last point. Dahil sa pagmamahal at habag ng Diyos, sa kasasapitan ng mga tao, kaya binigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa hinaharap nating katapusan. Kaya pinadala niya si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan, para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lagi tayong handang patawarin ng Panginoon sa ating pagkakasala kung lalapit lang tayo ng buong puso sa Kanya at hihingi ng tawad. Susunod sa Kanyang kalooban. Kaya lang tayo patuloy na tatayo dahil lang sa biyaya at habag at awa ng Diyos. Kaya tayo natatamasan natin ang buhay na meron tayong kagalakan, kakontentuhan, at kapayapaan.
at kalayaan dahil sa biyaya at habag lamang ng ating Diyos ang sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Summary po natin ngayong gabi sa pag-aaral po natin. Focus on God's power and authority. Secondly po, focus on God's protection and power. Lastly, focus on God's mercy. Para po sa ating application and challenge, we have a sovereign God, a powerful Almighty Father in heaven, that we can always depend on in every situations and whatever circumstances we have, who can protect and can provide for all of our needs. And lastly, we have a merciful Father who loves us and is always ready to forgive us when we sin against Him. Help us in our troubles, in our weaknesses. Yun lang po at magandang gabi po. Siguro po para sa ating reflections sa gabing ito, we have a reflection question siguro. In our lives, who is the authority we look up to? Saan po ba tayo unang lumalapit? Sino po ba yung may authority sa buhay natin? Sa puso natin, pakasaliksikin po natin. In our lives, who is the authority we look up to? Magandang gabi po sa lahat at salamat po. Maraming salamat, Ate Arcel, Sister Arcel, sa mensahe na i-share mo sa ating ngayong gabi. Tayo po lahat ay yumuko at muli lumapit sa Panginoon before po tayo pumunta sa ating kanya-kanyang breakout room sa prayer time po natin. Paalala po, wala po munang aalis, wala po munang mag-exit kasi po ito po yung pinaka-exciting at napakagandang part po. Isa sa pinakamagandang part ng ating gawain ngayong gabi, yung magpanalangin po tayo at magpalakasan sa bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Tunay na kay buti-buti mo at wala po kayong katulad, Ama. Tunay, Lord, na napakalalim, napakahaba, Lord, at walang hanggan, Lord. Yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo, Lord, at maging yung inyong habag, Lord, at awa sa amin. Tunay, Ama, na kung narito ka, Lord, sa puso namin, tinanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas, ay wala na kami, Lord, hahanapin pang iba, Lord. Ika nga, Lord, nasa amin na, Lord, lahat. Kaya naman, Lord, wala na kami, Lord, hahanapin pa. Wala na po kami aasamin pa, Lord. Dahil kung meron ka, Lord, kung narito ka na sa aming puso, sa aming buhay, Lord, ay wala na, Lord. Sapat na, Lord. Nasa amin na ang lahat, Ama. Kaya minsan pa, muli, binabalik namin sa inyo lahat, Lord, ng pasasalamat. Lahat ng papuri, Lord, tanging sa iyo lamang, Ama. And dalangin din po namin, sa panalangin namin ngayong gabi, katagpuin niyo po kami, Ama. At naman, Lord, sabihin po namin, Lord, every day na ikaw, Lord, ang aming Diyos, ikaw ang aming Master, ikaw ang aming Lord, wala nang iba, Ama. Sa pagtataas po ng aming mga kamay, Ama, hayaan niyo po, Lord, na padaluhin niyo, Lord, ang inyong mapagpala, Lord, ang inyong kapayapaan, ang inyong protection, Ama, ang pag-ibig, Lord, sa bawat isa. At dalangin namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gamitin bilang asin at ilaw, Lord, na magdadala, Lord, ng kaligtasan, Lord, at pag-ibig mo, Lord, sa mundong ito, Ama, Lord, na nadidiliman, Lord, at sadlak sa kami, sa kahirapan at kasalanan. Nawa, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, Ama, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang mapagpalang presensya at gabay at kapayapaan ng banal na Espiritu ay sumaatin lahat. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon and tayo po'y